manibak sa St. Peter. Kaya yan yung puntahan namin ngayon sa city, ang manibak. Long story ang nangyari sa St. Peter Plaza. Hello mga my loves, kumusta na? I'm back. Ngayon mga my loves, punta naman tayo ngayon sa city ulit. Kasi nga asikasuhin ko yung aking St. Peter. How many years din mga my loves na naghintay ako ng manibak nila. Kasi may manibak yung plan na kinuha ko. So ngayon, tinext na ako ng agent na andyan na yung cheque. Kaya yun ang kukunin namin sa city. Alam mo nung daming story bago ako kumuha yan mga St. Peter na mga my loves. Kasi una-una dami na discourage o dumidiscourage sa akin na ba't ka kukuha ng St. Peter? Eh, bata ka pa naman. Eh, ba't ka kukuha ng St. Peter? Eh, parang pinagalaan mo daw yung kamatayan mo kasi siyempre kumuha ka ng burial plan. Tapos sa time na yun is 19 years old pa lang ako. Kumuha ako ng St. Peter plan 2018. Ngayon lang ulit na nag-text yung agent na manibak na ako after 13 years kasi 5 years 2008 pala mga my loves ako kumuha ng St. Peter plan, and then 5 years to pay, 5 years waiting. So nangyari, hindi ko na sinasikaso ng after 5 years, pero pas ako ng 3 years. Kaya yung manibak na mangyayari ngayon na kukunin ko, balibit ko siya sa 3 years na yun. 3 years na imbis na 1 year manibak, naging 3 years na buo na yung pera ko sa 3 years. Kukuha ko na siya ngayon. Then naka-checking nga lang siya. Yun na yung pupuntahan namin ngayon sa city. Bali si my loves naman kumuha din sa ng St. Peter plan na dati ang monthly niya ay 650. 50 sa akin ay 550. Mas malaki yun sa kanya kasi na waiting pa siya sa anong year ka na magmamanibak? After 10 years. After 10 years, mga 20. Mas excited ako sa kabaong. Baliw. Hindi ko gusto ko makita yung kabaong. Ang daming nangyayari dun sa plan namin na kabaong na yun. Na, siya, yung mga planado na pwedeng i-donate, tapos hindi natuloy. Yung sa akin, ganun din. I-donate ko sana din sa akin na kapatid na namatay. Ganun din sa kanya kasi hindi natuloy. Dagang para sa amin talaga yun. Kasi pinaghirapan talaga namin yung mga mild sulugan. Kasi sa panahon ngayon noon, ang hirap ng life namin kasi nga siya rin sa trabaho, tapos wala pa kami business. Yung hulugan mo na monthly, talagang hinagitunan ko talaga yun para lang siyempre gusto kong mayari. Alam mo yung may pinaglalaanan ka sa future na hindi ka aasa sa mga kamag-anak mo, sa mga emergency. Kaya may ako dati mag-ipon-ipon eh. Kaya may mga emergency nangyayari sa buhay namin. May tulong man sa mga kamag-anak pero at least may ipon kami pera para sa mga ganun na pangyayari. Kaya ngayon, dahil bunga na yung tiis namin, daroon kami ng St. Peter. Hindi na naman ganun na minamadali namin kamatayan namin. Pero yung sabihin, yung in case kapag namatay kami, alam mo yung mga anak namin hindi na yung nahihirapan. Paano kami ilagay sa maayos, ganun. Kasi God naman nakakaalam kung kailan ang oras natin eh. Kaya God knows na lang. Yung sa atin lang, yung preparation lang para sa dumating man yung pagkakataon na yun. Kaya yung iba natatakot kumuha ng St. Peter plan kasi sabi nga nila, bakit ka kukuha ng St. Peter plan eh? Pag patay ka na, mabilis lang naman yan makukuha eh. Kasi siyempre maraming ako, hindi mo yaasa yan.
obligasyon mo yan eh. Dapat yan, sarili mo. Yung paglalaanan mo rin yan. Though na mayroon mga taong tutulong, pero maganda na yung galing sa inyo, di ba? Hindi na yung mahirapan yung mga kamag-anak, anak. Dalawa lang kasi yung iniiyakan ng mga ngayon eh. Either dahil namatay ka or iniiyakan ka dahil sa gastos. Ganun yun. Pero hindi naman nakakatakot na matay kasi lahat naman tayo pupunta sa ganun eh. Yung maganda lang, alam mo yung nandito ka sa mundo, yung gumawa ka naman ng paraan para naman yun, alam mo yung sa mundong ito, lahat pinaghihirapan, pinagsikapan, si easy, si kailangan dito pa lang. Sumabay ka sa agos ng buhay kasi ito, sa mundo natin, hiram lang naman tayo dito eh. Babalik at babalik tayo doon sa pinaka bahay natin. Well, God, nakaalam talaga. Yun lang mga my loves, tips ko sa inyo, kung may mga ganyang pagkakataon na kaya nyo kumuha kayo kasi nga, para din naman yun sa inyo eh, kasi para hindi na yun yung time na may dumating sa mga ganyan, nahirapan yung mga kamag-anak nyo, mga magulang nyo. Tapos, mas kinaganda pa doon, may malibak naman yung investment doon. Bumalik pa yung pera mo, may plan ka pa para sa rest invest mo, no? Rest invest talaga. Kaming dalawa mayroon na yun. God knows na lang, si God na yung nakakaalam. At least yung hindi naman yung kawawa yung katawang lupa namin kapag nandito. Diba? Hindi naman yung gabalog ko lang sa banig. No? Alam mo naman ang realidad sa mundo. Kahit patay ka na, pinaghahandaan ka. Kahit patay ka na, pinagagastusan ka. Para naman, hindi naman mahirapan yung mga anak namin. Simple lang yung buhay namin, hindi kami karangyaan. Pero pinag-isikapan namin, magkaroon kami ng mga ganung bagay. Tapos, sikap kami para sa mga future namin. May business kami kahit maliit lang. Hindi para sa amin, para sa mga anak din namin. So, pag may asawa ka na, yung iniisip mo yung kapakanan ng mga anak mo, future nila, my love. So, makukuha namin pera. Yun na lang. Papasukan na. Kailangan namin mga gamit na mga estudyante namin ngayon. Kaya yung makukuha namin pera, yung paggagastos namin po. Diba? Bibili na kami mga notebooks. Yan. Diba? Para ka lang nag-alkansya. May pera ka na, may burial ka pa. Kaya ha? Sabi ko nga kay Missy, sabi ko pagka ako mamatay, ilalagay na lang sa sa bangka. Tapos paapuyan na lang katulad sa mga pelikula, 'di ba? Yung paapuyan na lang siya. Para wala nang gastos, pero nung kasimple. Kasi lang may sinasabi siya eh. Sinusunog daw yung sabi niya, gusto niya pag namatay siya, alam mo yung napapanood niya sa movies na yung nilalagay sa balsa, parang balsa yung lumulutang sa dagat tapos sisilaban ka. Sabi ko naman, baka naman mahilaw ka nun. Pag sunog mo tapos alanganin pagkaluto, naku, lulutang-lutang ka ngayon sa dagat. Saka useless yung plan na kinuha natin kung hindi mo rin naman gagamitin. Diba? God knows naman talaga na hindi naman ganun. Parang pangit naman sa pakiramdam natin ng pamilya na tayo na naiwan. Tapos tutunin natin yung katawan ng mahal natin sa buhay. Parang wala naman choice pag ganun yung nangyayari. Kung choice naman tayo, kaya nga tayo nagsikat yun. Nagkaroon ka ng magandang maganda na yung higaan. Hindi kayo susunugin. Parang pangit naman yung susunugin yung katawan. Na double date na yung dating noon. Kaya nga natin yung maging natural lang. Yung sang-ayon pag gano'n yung susunugin ka, tapos yung lahat ng pamilya mo nakatingin sa'yo habang nasusunog ka. Sa kanya, madaling sabihin kasi siyempre siya yung katawan eh. So kami, mahirap tanggapin kasi kami yung titingin eh. Kami yung mahal niya sa buhay na titingin sa kanya. Mahirap pag mamatay ang ilaw. Oo. Tapos yung mamatay yung tawag ito yung nakasiga. Yung hilaw, paano ka naman ngayon? Kita ka ng karagatan. Diba? Ngayon mga my love, so kahit iba talaga yung iniisip niya eh. Yung iniisip niya lagi minsan yung laging brutal. Yung paraan na gusto niya lang mangyari. Alam na natin na, alam ko naman hindi ka takot kasi mamatay, gawa na alam ko naman na andyan si Lord sa buhay. Andyan, tinanggap mo na si Lord sa buhay mo. Kaya sabi nga sa COVID-19, kung tinanggap mo na
ba? Kasi takot sila. Siyempre kasi hindi pa nila tinanggap yung piso sa buhay nila eh. Parang hindi nila alam yung pupuntahan nila. Hindi pala sila secure. Eh, so kami, alam namin na kung saan kami pupunta. Pero sinasabi ko lang naman, huwag naman sa ngayon kasi nga, siyempre, maliit pa yung, okay lang kung lahat kami kukunin. Pero yung alam mo may naiiwan, ako ang sakit eh, makikita mo yung, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanila naiiwan. Tayo, okay na eh. Hanggang sa tayo, ito yung mga anak natin na naiwan dito sa earth. O, diba? Pwede lang tayo magsalita eh, pero hindi natin alam yung mangyayari. Sabayan na natin sa Diyos kung ano talaga yung plano niya sa ngayon sa pandemic na to. Importante, maraming tayong lumaban, maraming tayong manalig sa Kanya. Yung God lang talaga kasi lahat na, siya naman talaga lahat ng lumikha, lahat ng naglalang sa atin. Tsaka siya lang din may karapatan kumuha sa atin. Kaya ayun lang mga my loves. Mga my loves, may abangan nyo kapag ando na tayo sa St. Peter office. Kaya ayan mga my loves, tapos na namin nakuha ang aming chicken na pa. I-post na namin sa video. Wala mga my loves, yung binigay sa akin na chicken ay good for 3 years lang siya. Next na money back ko ay December na ulit. Yung binayad ko, parang binilit lang din nila. Ang halaga na ng mga money back ay 30,000. Sa side bali 30,000 yung money back. Okay na rin yun, hindi na rin masama. Pang bili lang tayo ng mga books. Pang bili ng mga mobile books ni Bunso. Ayan. 150 na yung monthly nila ngayon. Eh, dati mura lang. Nag-upisa lang yan dati sa 270. Hanggang, maas na nga naging 370, 550, 650, ngayon 750 na siya. Kaya my loves, kung may bala kayong kumuha na kayo kasi parang every year at tumataas sila. Hindi naman sayang mag-invest ka kasi babalik naman yung pera niya. Tapos, nakaplan pa rin.